Okay, good day mga boss. So today, pag-uusapan natin ang nested if function sa Microsoft Excel. So ano nga ba ang ibig sabihin ng nested if? Ibig sabihin, for example, ito if, okay, yung if natin, and then sa loob ni if, meron pa siyang isang if, okay? And then sa loob na naman ni if, meron na naman siyang isang if. Sa loob ni if, meron na naman siyang if, okay? So ngayon, napag-usapan natin paano natin siya i-apply sa ating data analytics. Okay, for example, meron tayo ditong given na price. Okay, ito siya. Meron tayo ditong given na price and then meron tayo ditong category. Okay, for example, mag-equals tayo dito. Maglalagay tayo ng if and then kukunin natin ngayon yung value ni A1, okay? Ang value ni A1, kukunin natin siya. And then, maglalagay tayo dito ng, click lang natin to. Okay, click natin to. A3, and then, greater than 900. Then, maglalagay tayo ng, okay, for example, yung A3 ay nasatisfy, ibig sabihin yan, magiging true ito, tama? Okay, maglalagay tayo dito ng ng true. For example, true siya. Ito, true. Sa tapat niya. Okay? Ano nilagay natin? Letter A. Letter A lang muna. Okay, ngayon, comma. Ang ibig sabihin kasi ng if, meron tayong true, saka meron tayong false. Okay? For example, kung yung A3 ay nasatisfy itong 900, magdi-display ang true. Paano man pag hindi? Doon na natin ipapasok si okay, dito kasi meron tayong false. Okay, paano pag hindi na-satisfied itong si A3 sa 900? Okay? So, dito na papasok si false. Okay? Anong ilalagay natin ngayon sa false? So, since gagamit tayo ng nested if, doon natin papasukan ng panigbagong if function. Okay? So, dito siya, papasukan natin yan, if ulit. And then, kukunin natin ulit si A3. And then, greater than 800. And then, comma, maglalagay tayo. Pag nasatisfy ulit, itong si A3, na mas malaki siya sa 800, okay, magdi-display tayo ng true value. Okay, andito kasi yung true value natin. So, anong i-display natin? B. Lalagyan natin siya ng B. Ngayon, paano naman siya pag nag-false? Okay? Dito, ipapasok na naman natin yung panibagong if natin. So, yan ang ibig sabihin ng nested if. Sa loob ni if, meron ulit siyang panibagong if. Okay, for example, if natin, maglalagay tayo ng if. And then, A3 ulit. Greater than 700. Okay? Papasokan natin ng paano pag nag-true siya? I-display natin ang C. And then, pag nag-false siya, okay, pag nag-false siya, papasukan ulit natin siya ng if ulit. And then A3 is less than 400. Okay, palitin lang natin. 400 and then saka natin i-display ang letter D. Okay, ngayon, i-close na natin. Paano natin siya i-close? Okay, kailangan natin siyang i-close. So, meron tayo ditong isang open parenthesis, pangalawang parenthesis, pangatlong parenthesis, pang-apat na parenthesis. So, kailangan natin siyang i-close ng 4 na beses. Okay, 4 na beses. So, dito, kailangan natin i-close 1, 2, 3, 4. Okay, and then,
then click enter. Okay, nag letter A siya. Tama ba ang ating nested if function? Okay, test natin. Okay, si 1,000 ba ay mas malaki sa 900? Okay, si 1,000 ba ay mas malaki sa 900? Okay, ano yung value ni A3? Okay, this is 1,000. Okay, ito ang tanong. Si 1,000 ba ay mas malaki sa 900? Okay, true ba siya or false? Okay, true siya. So, ibig sabihin, ang magdi-display dito is the letter A. Okay? So, magdi-display dyan is the letter A. Pag click natin ng enter dito, malamang magdi-display ay letter A. Ngayon, what if kung nag-enter tayo ng ng 800 dito, ano ang lalabas? Okay, 800 naman tayo. Click natin ng enter. Okay, nagpalit siya ng letter C. Okay, bakit siya C? Okay, i-discuss natin bakit siya letter C. Okay, ito yung natin, ito yung function natin. Okay, A3. Si 800 ba ay mas malaki sa 900? Okay, true or false? Okay, ibig sabihin, nag-false siya, magja-jump ngayon itong si if natin. Okay, since nag-false siya, magja-jump siya kay isang if natin. Okay, ito, si 800 ba ay mas malaki sa 800? Okay, so kung mag-true siya, dapat letter B. So since hindi naman mas malaki si 800, tama, sa 800, equal siya, hindi siya mas malaki, so false ulit siya. Okay, magja-jump ulit siya dito. Okay, magja-jump si 800. Ito nga natin, mag-jump siya. So, since hindi siya na-satisfy dito, mag-jump ulit tayo dito sa okay. If, okay, ito na, 800. Si 800 ba ay mas malaki sa 700? Okay? So, tama siya. Dito na siya mag-i-end. Okay? So, ito ay yung true natin. So, since nag-true ito, ang magdi-display ay letter C. Okay, pag-click natin ng enter to, ibig sabihin yan, letter C ang mag-output. So, yan ang discussion natin ng nested if function. Okay, mga boss. So, dito naman tayo sa if function. Okay, so kanina, na-discuss natin ang nested if function. So, ngayon, dito naman tayo sa if function. So, meron na siyang S, Okay, so parehas lang kasi siya sa nested if. Okay, so eto siya, ganun din siya, ganun din ang output niya. Okay, for example, meron tayo dito nga if function. So instead na maglalagay tayo ng nested if dito, so diretso na siya. For example, 800. Okay, 800. Si 800 ba ay mas malaki sa 900? Okay, is either meron tayo dito nga true or false. Okay? So, kung ibig sabihin, pag nag-false siya, mag-jump siya sa second. Okay? Si 800 ba ay mas malaki sa 800? Okay? So, kung tama siya, magdi-display sana ang B. So, since mali na naman siya, mag-jump siya dito ngayon sa pangatlo. Okay? Si 800 ba ay mas malaki sa 700? Okay? So, kung true siya, magdi-display ang letter C. Okay, so try natin ngayon. Click natin ang enter. Okay, so letter C siya. What if kung ito ay 900? Okay, 1,000. Okay, pag ito ay 1,000, ano kaya ang di-display niya? Okay, pag-usapan natin. Enter natin yan, letter NA. Okay, bakit siya NA? 100 lang na ilagay natin. Okay, so 1,000. Okay, letter A siya. Paano siya naging letter A? Okay, pag-usapan natin yan. Erase lang natin to. Okay, paano siya letter A? Okay, ano yung value ni A3?
Ano yung value ni A3? 1,000. Okay? Si 1,000 ba ay mas malaki sa 900? True or false? Okay? So, true siya. Ibig sabihin, na-satisfy natin yung A3 ay mas malaki sa 900. Ang i-display niya ay letter A. Okay? So, hindi na siya mag-jump sa second, Enter natin yan, letter A. So, yan ang gamit ni if function. So, parang parehas lang siya sa nested if function. So, it's up to you kung ano yung gagamitin nyo sa data science analytics. Okay?